Ang gabi ay tahimik, ang ginintuang ilaw ng Maynila ay malumanay na kumikinang laban sa langit. Sa loob ng isa sa pinakamagarbong hotel ng lungsod, buhay na buhay ang lobby, mga negosyanteng nakasuwit na nagmamadali, mayayamang turista na nag-check-in, at mga staff na mabilis na gumagalaw sa makintab na marmol na sahig. Lahat ay mukhang perpekto, glamorous, at hindi kayang hawakan. Pagkatapos, sa malalaking salaming pinto, pumasok ang isang lalaki. Simple ang damit niya. Plain white shirt, jeans, at mga lumang sneakers. Walang bodyguards, walang mamahaling sasakyan na nakaparada sa labas, walang designer na accessories, isang ordinaryong tao lang na nakikihalo sa karamihan. Ang lalaking iyon ay si Manny Pacquiao. Pero narito ang twist. Walang kamera, walang boxing ring, walang Senado floor, marami ang hindi nakakilala sa kanya. Sa abalang staff ng hotel, mukha siyang ordinaryong bisita lang. At sa iba, baka mas mababa pa nga. Nang lumapit si Manny sa reception desk, mabilis na tiningnan siya ng staff mula ulo hanggang paa. Nawala ang kanilang magalang na ngiti. Bulong ng isa sa isa, siguro hindi naman makakabayad ng kwarto dito. Hindi dapat malakas ang salita, pero narinig sa hangin. Tumawa ang mag-asawang malapit. Umiling ang isa pang bisita na parang sinasabi, bakit ba siya nandito? Nanatiling kalmado si Manny. Walang galit o sama ng loob sa mukha niya. Tahimik lang siyang tumayo, naghihintay ng kanyang turno. Pero ang katahimikan na iyon ang nagpalubha sa sandali. Ang dismissive na tono ng staff, ang paghatol sa bulungan, ang mga ngisi ng mga nakapaligid, lahat ito ay pamilyar na larawan sa lipunan, paghusga sa hitsura, hindi sa karakter. At doon mismo sa kumikinang na lobby ng hotel, nagsimula ang unang spark ng conflict. May darating na mangyayari. May makapangyarihan. Dahil hindi alam ng staff, hindi maisip ng mga tumatawang bisita, na ang lalaking hinahamak nila ay hindi lang isa sa pinakadakilang boksingero sa kasaysayan, kundi isang lalaki na ang buhay ay itinayo sa pakikipaglaban-laban sa kawalan ng respeto, kahirapan at pagkiling. Naitakda na ang entablado. Ang ordinaryo ay naging extraordinary. Sumandal ang receptionist sa counter, nakatawid ang braso, tinitingnan si Manny na parang hindi siya nababagay doon. Matalim at halos dismissive ang tono. Sir, 5-star po itong establishment. Mahal po ang mga kwarto dito. Sigurado po ba kayong magtatanong? Parang kutsilyo ang mga salitang iyon sa hangin. Tumingin ang mga bisita sa paligid, may curious, may hayagang naaaliw. Bulong ng isang lalaki sa sleek business suit, sapat lang para marinig, ito ang nangyayari kapag pinayagan mong pumasok ang kahit sino mula sa kalye. Nagkatinginan ang staff na parang nagbabahagi ng pribadong biro laban kay Manny. Mahina pero nakakasakit ang tawa. Gayunpaman, hindi kumurap si Manny. Tinupi lang niya ang mga kamay sa harap at nanatiling relaxed ang postura. Tiningnan niya ang lobby, kumikinang na chandelier sa itaas, maayos na velvet sofa, mamahaling art sa dingding. Espasyo para sa mayayaman. At ngayon, inilalantad din nito ang yabang ng mga naniniwalang ang yaman ang lahat. Lumapit ang isa pang staff, bulong na sapat lang marinig, dapat mas bantayan ng security. Hindi pwede ang maling klaseng tao dito. Patuloy ang paghatol. Bawat salita, bawat bulong ay parehong lason, hindi ka nababagay dito. Tumingin ang isang babaeng may bagahe sa sneakers ni Manny at ngumisi. Kakaiba, bulong niya sa kasama. Bakit may magdadamit ng ganito sa lugar na ganito? Sumagot ang kasama, may mga taong masyadong malaki ang pangarap. Hindi alam ang hangganan nila. Lumalakas ang mga komento na parang bagyo. Pero nanatiling tahimik si Manny. Halos nakakabagabag ang kanyang katahimikan. Hindi siya nagmalaki, hindi nag-correct, hindi nagpakilala. Tahimik lang siyang naghintay na parang tinitimbang ang sitwasyon. Lumapit ang receptionist, binaba ang boses sa condescending na tono. Sir, kung gusto niyo po, pwede ko pong i-recommend ang mas murang lugar sa kalsada. Mas abot kaya po. Tumawa ng mahina ang mag-asawang nasa likod ni Manny, umiling. Halos hindi na makayanan ang yabang sa sandali. Matindi ang contrast. Ang kababaang loob ng lalaking nanalo sa mundo ng boxing laban sa pride ng staff, na naniniwalang ang plain shirt at lumang sneakers ay katumbas ng kawalang halaga. Pero hindi na tinag si Manny. Tumingala siya, tinitigan ang mata ng receptionist at ngumiti ng mahinahon.
May kapangyarihan ang ngiting iyon na hindi ma-recognize ng staff. Hindi iyon ngiti ng talo. Ngiti iyon ng taong may alam na wala sa iba sa kwarto. Hindi na lang tungkol kay Manny at staff ang conflict. Tungkol na ito sa yabang laban sa kababaang loob, kamangmangan laban sa katotohanan, paghatol laban sa hustisya. Inayos ni Manny ang strap ng maliit na bag sa balikat at lumapit sa counter. Mahina at malumanay ang boses niya nang magsalita, halos masyadong mahinahon para sa kadakilaan ng lobby. "Excuse me," sabi niya na may magalang na ngiti. "Pwede po bang sabihin niyo sa akin ang tungkol sa mga kwarto niyo? Gusto ko pong malaman kung ano ang nagpapaspecial sa hotel niyo." Kumurap ang receptionist, halatang inis sa pagpupursige. "Sir, sinabi ko na po. Mahal po dito. Ang pinakamura pa rin po ay mahigit $100 kada gabi." Tumango si Manny na parang siniseryoso ang impormasyon. "Sige po, pero ano po ba ang karaniwang ino-offer niyo sa bisita? Anong klaseng treatment ang inaasahan nila?" Nabitin sa hangin ang tanong. Sandali, hindi alam ng receptionist kung paano sumagot. Hindi confrontational o desperate ang tono. Curious ito, parang may mas malalim na tanong kaysa sa tunog nito. Sa wakas, sumagot ang receptionist na may pilit na ngiti. "Ang bisita po namin ay nag-expect ng exclusivity, privacy. Kami po ay para sa mga sanay sa luxury, mga taong kayang bayaran ito." Tumawa ang negosyanteng malapit. "Sa tingin ko, ang ibig niyang sabihin ay hindi katulad mo." Humila ng ilang mahinang tawa mula sa iba pang naghihintay. Tumingin si Manny sa lalaki pagkatapos bumalik sa receptionist. Hindi nawala ang ngiti niya. Sa halip, bahagyang lumapit siya at nagtanong ulit. "Naniwala ba kayo na ang luxury ay tungkol lang sa pera, o tungkol din sa paano niyo tinatrato ang tao, kahit sino pa sila?" Nahiya ang receptionist. "Siyempre po, may respeto po kami sa bisita." Mabilis na sagot, iniiwasan ang tingin. "Kahit sa mga hindi niyo nakikilala." Calm pero mabigat ang mga salita ni Manny. Biglang tumigil ang receptionist. "I'm just curious. Naisip niyo na ba kung ano ang pakiramdam kapag hinusgahan ka? Hindi sa puso o karakter mo, kundi sa damit na suot mo." Nilunok ng receptionist ng mahirap, hindi sigurado kung paano sumagot. Ang katahimikan pagkatapos ay lalong nagpabigat sa lobby. Nagkatinginan ng hindi komportable ang mga bisita. Nawawala na ang kanilang mga ngisi habang napapansin na mas malaki na ito kaysa sa simpleng pag-book ng kwarto. Bahagyang iniling ni Manny ang ulo, mabait pero matalim ang ngiti. "Paano kung sabihin ko sa inyo na hindi lang ako pumunta rito para magstay sa kwarto? Paano kung pumunta ako para makita kung paano tinatrato ang mga estranghero? Mga taong hindi niyo nakikilala." Parang bato na itinapon sa tahimik na tubig ang mga salita niya, lumalabas ang mga ripples sa buong lobby. Iniiwasan na ng negosyanteng ng asar sa kanya ang tingin. Wala na ang tawa. Sa wakas, natitisod ang receptionist. "Sir, hindi ko po sinasadyang ma-offend kayo. May mga expectations lang po kami dito." Tumango ulit si Manny, mahinahon ang mukha. "Naiintindihan ko. Mahalaga ang expectations, pero mahalaga rin ang respeto. Walang gastos iyon. Pero ibig sabihin ito ang lahat." Hindi na makapagpigil ang housekeeper, bulong sa isa pang staff. Si Manny Pacquiao yun, ang senador, ang champion. At kumalat agad ang bulong sa lobby. Si Manny Pacquiao yun, ulit ng housekeeper, halos bulong lang. Nagduda ang ilang staff. Nanlaki ang mata ng receptionist, nabasag ang confidence. May mga bisitang lumapit para kumpirmahin. Siya ba talaga? Pero habang nagkakagulo ang kwarto sa pagkalito, nanatiling kalmado si Manny. Tumingin siya sa housekeeper at nagbigay ng mahinahong tango, parang tahimik na pasasalamat sa pagkilala. Pagkatapos, natural na sumandal siya sa counter, at sa halip na magmalaki kung sino siya, nagsimula siyang magkwento ng mas malalim. "Alam nyo, mahinang sabi niya, hindi sa isa lang, noong bata ako, wala akong luxury ng hotel. May mga gabi na wala akong kama. Lumaki ako sa General Santos. Mahirap ang pamilya ko. Nagtatrabaho ng husto ang nanay ko, pero may mga araw na wala kaming pagkain. Naalala ko, nagtitinda ako ng tinapay at donut sa kalye para makatulong. Minsan, natutulog ako sa karton. Noon, hindi ako nakita ng mundo bilang espesyal. Tiningnan nila ako ng katulad ng pagtingin nyo sa akin ngayong gabi,
na parang hindi ako nababagay. Mabigat sa hangin ang mga salita, puno ng alaala at sakit. Pero kahit noon, tuloy ni Manny, umiti ako dahil naniniwala akong may mas maganda pang naghihintay sa buhay. Naniniwala akong kapag nagtatrabaho ako ng husto, nagdasal ng husto, at nagbigay respeto sa tao kahit paano nila ako trinato, isang araw magbabago ang lahat. May bulungan sa lobby. Nahiya ang negosyanteng tumawa kanina. Tumungo ang receptionist sa desk. Nagmukhang malayo ang mata ni Manny sandali, parang binabalikan ang mga unang hirap. Amoy ng kalye, hapdi ng gutom, sakit ng pagtanggi. Pero noon, tumuwid siya. Matatag pero mahinahon ang boses, nagsimula akong magboxing dahil iyon lang ang paraan para mabuhay. Nagtraining ako ng walang sapatos, may punit na gwante sa maliliit na gifi, kung saan walang umaasa na magtatagumpay ako. Tinawanan ako. Sabi nila maliit ako, mahirap ako, mahina ako. Pero bawat suntok na binato ko sa ring ay higit pa sa suntok. Laban iyon para sa pamilya ko, para sa dignidad, para sa respeto. Tumigil na sa trabaho ang housekeeper, lumuluha ang mata. Inilagay na ng ilang bisita ang cellphone, nahila sa tapat na katapatan ng sandali. At noon, sabi ni Manny na may mahinang ngiti, napansin ng mundo. Unti-unti dumating ang panalo. Pero ang totoo, kahit naging champion na ako, kahit naging senador na ako, hindi ko nakalimutan kung ano ang pakiramdam na hindi nakikita, hinusgahan sa itsura, trinato na parang wala kang halaga. Tumigil siya, hinayaang punuin ng katahimikan ang lobby. Kaya nagtatanong ako ng ganito. Dahil ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera. Nasusukat ito sa kabaitan, sa paano mo trinato ang taong nasa harap mo, kahit hindi mo alam ang pangalan niya. Tumagos ang mga salita sa yabang na pumuno sa lobby kanina. Biglang hindi na gaanong glamorous ang hotel. Ang marmol, velvet sofa, chandeliers, lahat ay mukhang maliit kumpara sa laki ng kwentong naririnig. Nanginginig ng bahagya ang kamay ng receptionist habang nakahawak sa counter. Hindi lang world champion ang hinamak nila, kundi isang lalaking mas malalim ang pagdurusa kaysa sa maisip nila. Tahimik na ang lobby. Natitira na lang ang presensya ni Manny. Simple, mapagpakumbaba pero napakalakas. Weeping her eyes, nagsalita ng mas malakas ang housekeeper. Hindi lang siya sinuman. Si Manny Pacquiao yun, People's Champ, Senador, at isa sa pinakadakilang boksinggero sa kasaysayan. Parang kidlat ang pangungusap sa kwarto. Napahinga ng malakas ang mga bisita, napalingon ang mga ulo. Natigilan ang negosyanteng tumawa kanina, namutla. Nahulog ang cellphone ng isang babae sa gulat. Natitisod ang receptionist, hindi makapagsalita. Nawala ang yabang sa boses nila, napalitan ng disbelief at takot. Kumalat ang bulungan na parang apoy. Teka, siya ba talaga? Ang world champion. Bakit hindi natin nakilala? Mabilis na lumapit ang bellboy, nanlalaki ang mata. Tutu. Nakita ko siya sa poster, sadsiye, si Manny Pacquiao talaga yun. Biglang nagbago ang tono ng karamihan. Kanina'y tawa at pang-aasar. Ngayon ay pagkamangha, hiya at pagsisisi. Mabilis na lumapit ang manager mula sa likod na opisina pagkarinig ng gulo. Nanlaki ang mata nang makita kung sino sa counter. Mabilis siyang yumuko. Senator Pacquiao, pinakamalalim na paumanhin po kung ang staff ko. Itinaas ni Manny ang kamay ng mahinahon, pinigilan ang salita. Hindi ako nandito para ipahiya ang sinuman. Gusto ko lang makita kung paano trinato ang tao kapag walang suite o fancy car. Mas malakas ang impact kaysa sa suntok. Nagkatinginan ng hindi komportable ang mga bisita, napagtanto kung gaano kabilis nila hinusgahan siya, kung gaano kadaling tumawa kasama. Bulong ng isang babae sa asawa, tinawanan natin siya, pero siya yung nagtayo ng bahay para sa mahihirap. Dagdag ng isa pang bisita, nag-donate siya ng milyon pagkatapos ng bawat sakuna, tapos duda natin ang halaga niya dahil sa sapatos niya. Kumalat ang hiya sa buong kwarto. Sa wakas nakapagsalita ang receptionist, nanginginig ang boses. Sir, hindi ko po sinasadyang disrespect-in kayo. Hindi ko po alam kung sino kayo. Mahinahon pero matatag ang sagot ni Manny. Iyon ang problema. Hindi dapat nakadepende sa pagkakilala ang respeto. Dapat ibigay sa lahat, kahit hindi mo alam ang pangalan nila. Lalong tumahimik ang lobby. May mga tumungo, may dahan-dahang tumango,
kinikilala ang masakit na katotohanan sa mga salita niya. Pagkatapos tumingin si Manny sa manager. Sabihin mo sa akin, tanong niya ng kalmado. Paano niyo tinuturuan ang staff na trinato ang mga estranghero? Tinuturuan ba niyo lang silang umiti sa mga mukhang mayaman o ipinaaalala niyo na walang gastos ang kabaitan? Walang sagot ang manager, nakapikit ang labi, pawis sa noo. Bulong ng isang batang bellboy sa isa pa, tama siya. Nakakalimutan natin minsan. Masyado tayong mabilis humusga. Umiling ang isang bisita, dapat tayong lahat mahiya. Mas marami siyang tinuturo kaysa sa anumang classroom. Lantad na ang katotohanan. Ang lalaking hinamak nila ay hindi lang mayaman, sikat, o makapangyarihan. Buhay na patunay siya na ang dignidad, kababaang loob, at respeto ay higit sa suite o luxury car. Biglang sinabi ni Manny, kalmado pero parang kulob. Bibilhin ko ang hotel na ito. Napahinga ng sabay-sabay ang lahat. Nahulog ang tasa ng kape ng isang bisita, nabasag sa sahig. Nakanganga ang receptionist. Mabilis na kumurap ang manager, hindi sigurado kung narinig niya ng tama. Bibilhin ko ang hotel na ito. Tumango si Manny ng matatag. Opo, ito. Aking kunin. Kumalat ang gulat sa karamihan. Ang mga dating humingisi, bumubulong, at tumatawa ay ngayon ay speechless, nakatitig ng malaki ang mata. At tuloy ni Manny, matatag ang boses, sadya ang mga salita. Pero pakinggan niyo mabuti. Hindi ko binibili ito para ipahiya ang sinuman. Binibili ko ito para siguraduhin na walang tatratuhin ng katulad ng ginawa sa akin ngayong gabi. Namutla ang receptionist. Nanginginig ang kamay habang nakahawak sa desk, lumulubog ang katotohanan. Nagtago sa mga kamay ang negosyanteng ng asar kanina. Hindi makatingin ang babaeng tumawa sa sneakers niya. Samantala, lumapit ang housekeeper na unang nakakilala sa kanya, punas ang luha. Sir, salamat po. Walang nagsalita para sa amin ng ganito. Ngumiti ng mahinahon si Manny sa kanya, pagkatapos tumingin sa buong kwarto. Madalas, tinitingnan ng tao ang damit, sapatos, itsura, at doon nila sinasabi kung ano ang halaga ng isang tao. Pero paano ang respeto? Paano ang kabaitan? Iyan ang tunay na nagpapaganda sa isang lugar. Tahimik ang lahat, nakikinig, may tumatango, may nakayuko sa hiya. Ang hotel na ito, tuloy ni Manny, hindi lang magiging lugar ng luxury. Magiging lugar ito ng dignidad. Kahit nakasuite o nakaslippers ang pumasok, pareho ang trato. Nanginginig pa rin ang manager. Sir, kami po bibigyan namin ng karangalan kung totoo po ito. Tiningnan ni Manny ang buong lobby, isang beses pa. Chandeliers, marble, staff, bisita. Ang buong eksena na humusga sa kanya kanina. At may kalmadong otoridad, sabi niya. Seryoso ako sa bawat salita. Kumpleto na ang pagbabago. Ang staff na dating tumingin sa kanya ng pababa, ngayon ay tumitingin ng may paghanga. Malapit nang umiyak ang dating aroganteng receptionist, bulong ng paumanhin na halos hindi marinig. Nag-uusap ang mga bisita, na pagtanto nilang nakasaksi sila ng aral na hindi nila malilimutan. Sa sandaling iyon, hindi lang siya boksingero, senador, o mayaman. Siya ay simbolo ng kababaang loob at hustisya. Hindi lang nagsalita tungkol sa respeto, ipinakita niya ito sa aksyon. Tumingin ulit si Manny sa buong lobby. May lakas ng champion ang boses niya kahit mahina. Tandaan niyo ito. Nawawala ang pera, nawawala ang fame, nawawala ang titulo, pero ang respeto, panghabang buhay iyon. Tratuhin niyo ang bawat tao ng may dignidad dahil hindi niyo alam kung anong laban ang pinagdaanan nila para makarating sa punto kung saan sila ngayon. Hindi na awkward ang katahimikan. Makapangyarihan ito. Mahina ang palakpakan ng mga bisita, may luha sa mata. Yumuko ng malalim ang manager, nangako ng pagbabago. Ngumiti si Manny, nagbigay ng maliit na wave, at lumabas ng hotel ng katulad ng pagpasok niya. Simple ang damit, tahimik ang hakbang, mapagpakumbabang puso. Pero sa pagkakataong ito, alam na ng lahat sa lobby na nakasaksi sila ng isang bagay na hindi malilimutan. Kung naantig ang puso niyo sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At sabihin niyo sa comments kung saan niyo pinapanood ito, dahil mahalaga rin ang kwento niyo. Ang respeto, kabaitan, at kababaang loob ay walang halaga, pero kayang baguhin ang lahat. Kumusta?
Kung may gusto kang i-adjust o idagdag, sabihin mo lang.